Kabanata 351. Napatingin si Bill sa kalmadong lalaki na parang nanlilisik ang mata sa gulat, habang biglang lumamig ang paligid na para bang may nakaambang panganib. Ito ay, si Lucas Ford. Putya, ang lalaking ito. Marami ng chismis tungkol sa yaman at koneksyon niya. Sobrang laki at sobrang lakas pero hindi inasahan ni Bill na kaya nitong ilagay sa alanganin ang buong kumpanya niya sa loob lang ng ilang minuto. Napakunot din ang noo ni Luna nang marinig niya ang usapan ni Bill sa telepono. Kailan pa kumilos si Lucas? Kahit pa kagabi siya nagsimulang umaksyon matapos malaman ang skandal, sobrang bilis ng lahat. Pinapabagsak niya si Bill nang hindi man lang nagsasalita. Isang mahalagang aral ang ibinigay ng Great Demon King sa kanya. Ngayon, alam niya na kung ano ang tunay na pang-aapi gamit ang kapangyarihan. Nakatulala si Bill habang pinapakinggan ang report ng Vice President niya sa telepono. Hindi lang bagsak ang shares, karamihan ng clients nag-withdraw na rin ng investment. Sa loob lang ng isang gabi, nasa bingit na ng pagguho ang kumpanya niya. At tuluyan siyang mauuwi sa pagkabangkarote kung hindi siya kikilos agad. Pwede pa sana siyang lumaban kung ordinaryong tao lang ang kalaban niya, pero wala siyang laban sa tunay na makapangyarihan. Wala nang oras si Bill para mag-isip. Bawat segundo, malaking kawalan para sa kumpanya. Nakuha ko na. Susundin ko ang sinasabi ni Miss Windsor. CEO Ford, please, tama na po ito. Naglahong parang bula ang kay-abangan ni Bill at dali-dali siyang nag-post sa social media. Ang totoong mistress ko ay si Katie Watt at hindi si Pretty Luna. Sinubukan ko lang protektahan ang mistress ko kaya pinaratangan ko si Luna. Humihingi ako ng paumanhin kay Miss Windsor at sa manager niyang si Judy Collins. Okay na ba to? Mahinang tanong ni Bill kay Luna. Sa tingin ni Luna ay sapat na iyon. Ipapalabas na lang ni Judy ang ebidensya ng pangangaliwa niya kay Katie, para tuluyan ng lumino ang kaso. Pauo na sana siya nang biglang magsalita si Lucas, malamig at matigas ang tono. Mag-organize ka ng press conference at linawin mo ang buong pangyayari sa harap ng publiko. Sobrang ruthless, siguro feeling niya, masyadong madali kong post lang sa social media, kaya gusto niya itong mapahiya ng harap-harapan. Pero na-realize niya rin na maingat si Lucas. Hindi sapat ang isang simpleng post, mas kapanipaniwala kung mismong reporters ang magtatanong sa kanya. No problem, no problem. Gagawin ko pag-uwi ko. Hindi na naglakas loob magreklamo si Bill at sinunod na lang ang bawat salita ni Lucas. At kung ilang beses niya namang minura si Katie sa isip niya. Turnt-adong babae. Pinatrap siya nito, pinagbintangan niya ang babae ni Lucas Ford. Gusto ba nitong ipapatay siya? Halos wasak na ang lahat. Natulala si Scarlett, Katie Watt. Naaalala pa niya si Katie bilang isang hindi ganon kagaling na artista, average ang itsura. Tinalo siya ng ganong babae. At itinago pa ito ng asawa niya ng matagal habang niloloko siya. Doon niya na-realize ni Bill na may mas malala pang paparating. Dahil sira na ang kumpanya niya, kung mag-file ng divorce si Scarlett. Natarante si Bill sa posibilidad na mawawala sa kanya ang lahat, kaya dali-dali siyang nagkunwari at nagpaganda ng sitwasyon. Dear, please, patawarin mo pa ako ulit. Pinapangako ko, hinding-hindi na ako magsisinungaling sa'yo. Doon lang niya naalala lahat ng ginawa ni Scarlett para sa kanya. Bukod sa hindi ito nagkakaanak, maganda ito at mapagbigay, hindi kailanman nagreklamo kahit ano pa ang kailangan niya, inaalagaan siya araw-araw, at higit sa lahat, napakalaki ng naitutulong nito sa negosyo niya. Hindi pwede. Hindi siya pwedeng makipag-divorce kay Scarlett ngayon. Dear, last time na to, I swear. Pero hindi nabulag si Scarlett ngayon. Tinitigan niya ito ng malamig at matalim. Hindi na magsisinungaling. Sige, kung ganun, sabihin mo sakin. Bakit mo siya pinoprotektahan? Pinipilit ni Scarlett makuha ang totoo. Lalong natarante si Bill, tumutulo ang pawis sa noo niya. Nasedos lang niya ako, hindi ko na alam ang ginagawa ko nung oras na yon. Pero tuluyan nang nawala ang huling pag-asang kapit ni Scarlett sa asawa niya. Mga kasinungalingan, puro kasinungalingan. Sigaw niya, halos mawalan na ng kontrol. Buntis siya, di ba? Buntis yung babaeng yun. Bukod sa rason na ito, wala na siyang maisip na iba na magpapaprotekta kay Bill sa isang babaeng walang kwenta. Alam ni Bill na hindi na niya ito maililihim. Kaya dumiretso na siya sa depensa. Scarlett, lalaki ako. Sinong lalaking tatanggap na walang magiging anak? Hindi ka mabuntis, at araw-araw akong kinukulit ng mga magulang ko. Kaya ka nangaliwa. Kaya mo ako niloko. Kaya mo ako ipinagpalit sa babaeng yun. Bulyo ni Scarlett, nanginginig ang boses. Alam mo ba kung paano kita minahal at inalagaan sa lahat ng ilang taon? Dahil lang sa hindi kita mabigyan ng anak. Ang kapal ng mukha mo. Kung gustong-gusto mo ng anak, bakit hindi mo na lang ako dinivorce at humanap ng mas fertile? Kung sinabi mo yun ng diretso, pumayag ako agad. Pero bakit mo pa ako pinaasa? Bakit mo sinabi na mahal mo ako at hindi ka naghahangad ng anak? Dear, makinig ka muna. Hindi mo ako mahal. Natatakot ka lang na mawala ang proteksyon mo mula sa Lane family. Kaya ka kunwaring nagmamahal. Ganyan ka ba kabastos?
Nawala na sa kontrol si Scarlett at hinagis pati mga gamit sa mesa. Mabilis na iniharang ni Lucas ang katawan niya para protektahan si Luna mula sa mga bubog na naglaglagan sa sahig. May kung anong matinding sakit ang sumiklab sa dibdib ni Scarlett nang makita ang proteksyon ni Lucas para kay Luna. Pagkaalis ni na Lucas at Luna, huminga ng malalim si Scarlett at yumuko. Luna Windsor, I'm sorry. Nahirapan akong maniwala, I misunderstood you. Paglingon ni Luna, nakita niya ang dating mataas, palaban na si Scarlett, ngayon sirang-sira at nag-iisang kaluluwa. Sa labas ng restaurant, naawa si Luna kay Scarlett kaya napabulalas siya, all men are evil. Napatingin lang si Lucas, walang masabi. Oops, si Luna at dali-daling lumingon sa kanya. Pero si Boss, iba siya. Si Boss ay the best. Tinitigan siya ni Lucas at marahang niyakap. Hindi ko gagawin yun. Hinding-hindi kita pipilitin magkaanak. Syempre naman, may anak ka na. Hindi rin kita pagtataksilan. Napatingala si Luna sa mukha nito at bamulong. Naniniwala ako sa'yo. Kabanata 352. Suot-suot ni Luna ang jacket ni Lucas, mahigpit niya itong niyakap sa katawan niya. Tatanungin na sana niya si Lucas kung babalik pa ba ito sa opisina, nang bigla niyang maramdaman ang pag-vibrate mula sa jacket na suot niya. Lucas, tumutunog yung phone mo. Kinuha ni Lucas ang phone mula sa bulsa ng jacket, bahagyang nakakunot noo habang tinitingnan ito. Ano nangyari? Sino tumatawag? Tanong ni Luna. Sino kaya ang makakapagpa? I can't handle this, expression kay Lucas. Ang rare naman. It's Little Treasure's teacher, sagot ni Lucas. School hours pa, bakit tatawag ang teacher ngayon? Taka ni Luna. Nag-isip sandali si Lucas, tapos inabot ang phone sa kanya. Ikaw na ang sumagot. Obviously, wala siyang alam kung paano humarap sa kakaibang nilalang na tinatawag na teacher ng anak niya. Ako, kinamot ni Luna ang ulo niya. Okay, mas mabuti na nga siguro ako na lang. Hindi niya ma-imagine ang magiging conversation sa pagitan ni Lucas at ng teacher ni Little Treasure. Siguro 2 salita lang ang isasagot nito. O grunts. O mas malala, baka matakot yung teacher sa boses ni Lucas. Hindi na tumanggi si Luna at sinagot ang tawag, naka-speaker para marinig ni Lucas. Hello, is this Milan Ford's father? Tanong ng boses ng isang babaeng teacher. Hello, Teacher Rachel, ako po ang mother ni Milan. Sagot agad ni Luna, para mas madali. Hindi na siya nag-isip. Hindi niya namalayang, sobrang intense ng naramdaman ni Lucas nang marinig ang sinabi niya. May nangyari po ba sa anak ko sa school? Kinakabahang tanong ni Luna. Wala naman po, Mrs. Ford. Tumatawag lang ako para i-confirm kung wala talaga kayong oras this afternoon. Kahit isa lang sa inyo ang maka-attend, okay na. Kawawa naman kung wala kahit isa. Hindi may tago ng teacher ang pagpuna sa boses niya. Para maranasan ni Little Treasure ang normal na school life, walang ibang nakakaalam ng identity niya maliban sa principal. Hindi rin alam ng teachers kung sino talaga siya. Ang alam lang nila, galing siya sa mayamang pamilya, tahimik, at tila laging abala ang mga magulang. From day 1 of school, hindi pa raw nakikitang sabay ang parents niya. Nalito si Luna. This afternoon, may event ba ngayon sa school? Nagulat ang teacher. Hindi po ninyo alam. Tumingin si Luna kay Lucas, umiling lang ito, senyales na wala rin siyang idea. Sumagot si Luna, pareho kaming walang alam. Hindi sinabi ni Little Treasure. Hindi niya sinabi. Paano nangyari yun? Paulit-ulit ko pa itong pinaalala sa kanya. Ipinaliwanag ng teacher, ganito po, may parental activity kami today. Masquerade party. Ilang araw ko nang sinabi sa mga bata na ipaalam sa parents nila. Binigyan ko pa sila ng letter at reminders. Pero kahapon sa name list, tanging parents lang ni Milan ang absent. Lahat ng ibang bata, may at least isang parent na dadalo. Napakunot ang noo ni Luna. Hindi talaga sinabi ng anak namin sa amin. Napabuntong hininga ang teacher. Kung ganun, baka ayaw lang niyang manggulo sa inyo kaya sinadya niyang hindi sabihin. Gusto ko sana kayong tawagan kahapon, pero sobrang mature ng batang yun. Siya pa mismo ang nagsabi sa aking huwag na lang tumawag, baka raw maisturbo ko kayo. Alam niyo po, kahit gaano kabisi ang magulang, makakakuha naman po kayo ng oras kahit isang hapon lang, di ba? Matagal ko itong pinag-isipan bago tumawag. Umaasa pa rin akong makakapunta kayo. After all, this is Milan's first parental activity simula noong pumasok siya sa school. Napatingin si Luna sa sahig habang namumuo ang luha sa mata niya sa narinig. Ngunit si Lucas, ibang-iba ang naramdaman. Totoong busy si Luna nitong mga araw na ito, pero siya. Hindi naman siya ganoon ka-busy recently. Bakit hindi siya sinabihan ni Little Treasure? Siguro, naisip ng bata na kapag hindi makakapunta si Tita Luna, wala nang point na pumunta pa ang biological father niya, kasi pareho lang ang magiging pakiramdam niya. Teacher, naiintindihan ko, kasalanan namin. Masyado kaming naging malayo sa bata pagdating sa interaction. Pupunta ako mamayang hapon. Tungkol sa asawa ko,
Tatanungin ko rin siya, at sisikapin naming dalawa na makapunta, sabi ni Luna. That's wonderful. Actually, pinapagawa namin sana ang costumes and props ng parents, pero dahil too last minute na para sa inyo, may ready-made outfits naman ang school, paalala ng teacher. Okay po, thank you, Teacher Rachel. Sa gilid niya, tahimik lang na nakikinig si Lucas habang binabanggit ni Luna ang mga salitang, Mulan's mother, at, asawa ko. At dahil doon, lalo siyang natiyak na tama ang desisyon niyang si Luna ang sumagot sa tawag. Pagkababa ng tawag, agad nagtanong si Luna. Lucas, free ka ba this afternoon? May department meeting ako, pero pwede kong ipagawa kay Lucian. Siyempre, nagsalita na ang asawa. Paano siya hindi maglalaan ng oras? That's great then. Sasama tayong dalawa. Tapos bigla siyang natigilan. Wait, pwede ba talaga akong sumama? Kanina, dahil sobrang nag-alala siya kay Little Treasure, automatic niyang tinawag ang sarili niya na nanay ng bata. Ngayong kalmado na siya, medyo na-conscious siya dahil technically, mag-boyfriend-girlfriend pa lang sila ni Lucas. Tinitigan siya ni Lucas ng malambing. Of course you can. Parang napaso si Luna sa titig niya kaya bahagya siyang umubo. Right, bago tayo pumunta sa school, kailangan ko munang dumaan sa apartment. Kung ibang event lang to baka hindi ako confident, pero masquerade ball to, forte ko yan. Marami akong costumes at props sa bahay, and already made. Sa Pearl River Hotel. Halos baliktaran ni Luna ang buong apartment. Marami siyang outfits for dressing up, pero hindi ganoon kadaling makahanap ng para sa family of 3. Pwede naman silang mag-iba-ibang karakter, pero hindi iyon special. Gusto niya ng mas unique na theme. Habang naghahalongkat si Luna ng props at outfits, tinawagan naman ni Lucas si Lucian. Pagka-connect ng tawag, agad nang nag-aalala na sumagot si Lucian. Hello, bro. 10 minutes na lang before the meeting. Huwag mong sabihin hindi ka darating. Sumagot si Lucas, kalmado, oo. Ikaw na bahala mamuno ng meeting. Natahimik si Lucian, hindi nakapagsalisa. Kabanata 353. Okay, alam ko na, naayos mo na ba lahat? Tanong ni Lucian na may kakaibang tono. Nang makita niyang bumagsak ng husto ang shares ng Primewave Estate, alam na niya agad na personal na kumilos ang kuya niya para iligtas ang asawa. May bagay ba na hindi nito kayang ayusin? Ma'am. Sobra bang na-touched si Little Luna? Honeymoon feast pa naman kayo ngayon. Siguradong magbabonding kayo pagkatapos nito, di ba? Tukso ni Lucian. Maiksi lang na sagot ni Lucas, hindi. Hindi, walang quality time. Bakit hindi ka umuwi para sa meeting? Gulat na gulat si Lucian. Hindi siya sanay na hindi nagdi-display ng affection ang kapatid niya para kay Luna. Sa susunod na sandali, narinig niya ang sabi ng kuya niya, may parent-child activity sa school ni Little Treasure. Nabigla si Lucian. What? Lintek, mas lovely-dovey pa itong trio kaysa sa 2 taong magkasama lang. Pangalawang araw pa lang nilang nagde-date pero may parent-child activity na sila. Talagang dugot laman nga niya ang kuya niya. Nahanap ko na. Ito sigurado panalo. Umalungaw sa buong bahay ang masayang boses ni Luna. Nag-end call na si Lucas at pagangat niya ng tingin, nakita niyang may hawak na pulang tela si Luna na may 2 kulay abong mabalahibong gamit sa ibabaw. Ano yang inihahanda mo? Secret muna. Malalaman mo rin, hehe, tawa ni Luna, tapos may halong pag-aalinlangan pa siyang nagsabi, medyo nag-aalala lang ako na baka hindi ka pumayag isuot ito mamaya. I will. Talaga, promise mo yan ha, kahit ano pang ihanda ko, susuotin mo. Ma'am. Okay, big boss, all out ka na rin. Kailangan nating mag-first place. Kanina nag-send ng activity details si Teacher Rachel. Ang first place may super huge prize. Ang saya. Sa school. Pagdating ni na Luna at Lucas, napansin nilang nandun na lahat ng parents ng ibang bata. May mga nakakostume bilang lions, tigers, dinosaurs, princesses, Cinderella, Spider-Man, Ice Queen. Tumayo si Luna sa makulay na crowd pero hindi niya mahanap si Little Treasure. Nagtipto pa siya para makita ng mas maigi. Nasaan si Little Treasure? Lucas, nakikita mo ba siya? Ginamit ni Lucas ang advantage ng height niya at tumingin-tingin sa paligid. Wala si Little Treasure dito. Wala. Saan siya pumunta? Agad lumapit si Teacher Rachel nang makita niyang nasa entrance ang dalawa. Mr. Ford, Mrs. Force, nandito na kayo. Kahit isang beses niya lang nakita ang dalawa noong unang araw ng bata sa school, masyado silang kapansin-pansin kaya agad niya silang nakilala. Teacher Rachel, sorry po at late kami. Nasaan si Milan? Tanong ni Luna na halatang nag-aalala. Nasa classroom at nagbabasa. Hindi ko pa sinasabi sa kanya na darating kayo. Siguradong matutuwa siya pag nakita niya kayo. Nakangiting sagot ng guro. Thank you, Teacher Rachel, pupunta na kami. Pagkaalis nila sa event venue, hindi mapakali si Luna at mas bumibilis ang lakad. Pinaalalahanan siya ni Lucas, dahan-dahan. May injury ka pa sa binti. Pero hindi na ako makapaghintay.
Siyempre hindi niya pinakinggan. Sa isip niya na mag-isa lang si Little Treasure sa classroom, parang gusto niyang magkaroon ng pakpak at lumipad papunta roon. Pero alam niya ang limitasyon ng sarili niyang binti. Kapag binilisan niya pa, baka bumigay ang sugat niya. May biglang pumasok na idea. Lumingon siya, inilahad ang mga braso kay Lucas at sabi, "Boss, kargahin mo ako." Nagulantang si Lucas sa biglang pagbagso ng saya sa dibdib niya. Hindi na naisip ni Luna ang pagiging mahiyain at minadali siya, "Bilis. Naghihintay sa atin si Little Treasure." Maingat siyang binuhat ni Lucas. Tama lang naman iyon. Kahit hindi naman siya tumatakbo, mahahaba ang mga binti niya kaya mas mabilis talaga siyang makalakad kaysa kay Luna. Wala ring gaanong tao sa paligid, kaya mas nagiging matapang ang kilos ni Luna. Napatingin-tingin si Luna sa paligid, tapos nakita niya ang entrance ng classroom. May nakita silang isang batang lalaki at isang guro na nakatayo sa pintuan, halatang nag-aaway. Ang guro ay nasa 20s at sinisermonan ang bata. "Tyron, bakit mo nilock ang pinto? Nasa loob pa si Milan." "Teacher, hindi nagpalit ng costume si Milan." Ang bata ay chubby, namimulog ang pisngi, halos natatakpan ang maliliit niyang mata. Naka-black bear outfit siya, malamang galing sa isang sikat na karton. "Alam ko, dahil wala pa dito ang parents niya." Paliwanag ng guro. "Hindi siya nag-costume, kaya hindi siya pwedeng sumali sa amin. Ay lulok ko siya sa loob." Sigaw ng bata. Hindi mo pwedeng ikulong ang iba ng dahil lang sa ganon. Ang mababait na bata hindi nananakit ng iba. Habang sinusubukan siyang kausapin ng guro, bigla niyang tinapak ang paa nito at sumigaw, "You witch! Nilalabanan mo ako, ipapapunish kita sa daddy ko." Bata pa rin siya, pero mataba at mas malakas kaysa sa ibang kids, kaya siguradong masakit ang pagkakatapak niya. Napangiwi sa sakit ang guro at napasigaw, "Tyron Young, bakit ka nananakit?" Isang malaking lalaki ang agad na lumapit. "Anak, bakit ka nandito? Hinahanap kita." Pagkakita ng bata sa ama niya, agad itong sumigaw, "Daddy. Sinaktan ako ng teacher, sinaktan niya ako." "Ano, sinong nang ahas manakit sa anak ko? Papapatayin ko sila." Galit na galit ang tono ng lalaki, at tila mabangis ang mga mata. Halatang takot ang batang guro pero mahinahon niyang paliwanag, "Mr. Young, hindi po. Hindi ko po sinasaktan ang mga bata. Si Tyron po ang nagpupumilit ikulong ang isa pang estudyante. Pinipigilan ko lang po siya pero hindi siya nakikinig, tapos tinadyakan niya pa ako." Sa halip na pag-alitan ng anak, humalaklak ang ama. Good kick. Ikaw talaga ang pride ng iyong family. Tayo lang ang pwedeng mangbuli, walang pwedeng mangbuli sa atin." Namutla ang guro at natahimik, pilit nilulunok ang luha niya kahit galit na galit siya. What the heck, lalaki na nga, nang bubuli pa ng babae, tapos ang yabang-yabang pa. Halos umatake na si Luna gamit ang kamao niya. Pinakamasama pa, sinusubukan pang ikulong ng bear kid si Little Treasure sa classroom. Pero buhat pa rin siya ni Lucas, kaya pumalpak ang balak niya. "Lucas, huwag mo akong pigilan. Ipaghihiganti ko ang anak ko." Kabanata 354. Huwag kang padalos-dalos. "Hindi naman, Lucas, gagawin kong humingi siya ng tawad kahit isang palang ang gamitin ko." Buntong hininga si Lucas, kailangan niyang bantayan siya, kahit parent-child activity lang ito sa school. Kung hindi niya pipigilan, kikilo si Luna na parang ligaw na kabayo. Umalis na ang bata at ang ama niya, naiwan ang guro na umiiyak. "Teacher, ayos lang po ba kayo?" Lumapit si Luna at iniabot ang tisyo, ang mga mata niya ay kumikislap sa galit. "Ah, kayo pala, mga magulang ni Milan, hindi ba? Matagal na siyang naghihintay. Ayos lang ako, nakita niyo ba ang lahat kanina?" Natakot ang guro na magkaroon ng masamang impresyon ng parents sa school, kaya dali-dali niyang ipinaliwanag, "Huwag po kayong mag-alala, espesyal lang ang parent na ito. Karamihan ng parents ng mga bata sa school namin ay magalang po." Dahil protektado ng guro si Little Treasure, hindi niya ito pinagalitan. "Ayos lang po, naiintindihan namin na laging may mga ganitong tao sa paligid." Ngunit medyo nag-alala si Luna sa nangyari kanina. Binubuli ba si Little Treasure sa school? Base sa personalidad niya, hindi niya sasabihin kahit man lang kung siya ay binubuli. Nalaman din ng guro ang iniisip ni Luna, kaya dali-dali niyang sinabi, maayos naman ang adjustment ni Milan sa school. Kahit tahimik siya, maraming bata ang gusto siya at lalo na sikat siya sa mga girls. Kumislap ang mata ni Luna. Sika sa girls ang Little Treasure. Surprise iyon. Pero, well, anak gwapo nga naman siya. Normal lang na sikat siya. Ang Tyron Young na iyon ay kilalang troublemaker. Hindi rin iniintindi ng parents niya, at kami, mga guro, nahihirapan kapag nakaharap siya, pero minomonitor namin siya ng mabuti, kaya huwag kayong mag-alala. Malapit nang magsimula ang party, kaya pagkatapos ng maikling usapan, umalis ang guro para tapusin ang paghahanda. Sa unang kolong malapit sa gitna at sa tabi mismo ng bintana, may maliit na anino na nag-iisa. Ang mga itsura niya akmang-akma sa ama niya. Hawak niya ang malaking libro at tuluyang nakalubog sa sarili niyang mundo.
Hindi siya naapektuhan ng nangyari kanina sa labas. Little Treasure. Sa banayad na pagtawag, nabasag ang invisible barrier niya at unti-unting bumalik ang mga mata niya sa realidad. Nagulat si Little Treasure. Umupo siya ng tuwid at itinaas ang ulo mula sa libro, tinitingnan ang pinanggalingan ng tinig. Tita Luna. Halatang hindi niya pinansin ang ama niya. Kamandat-kindat ang maliit na bata at hindi gumalaw sa loob ng ilang segundo. Nang makasigurong hindi siya nagkakaroon ng guni-guni, iniwan niya ang libro sa mesa at tumakbo. Little Treasure, pasensya na, huminga ng maluwag si Luna habang sumandal si Little Treasure sa kanyang mga bisig. Little Treasure, alam kong itinatago mo ang bagay na ito sa amin dahil ayaw mo kaming abalahin, pero sa susunod, hindi na ha, okay. Tumango ng masunurin si Little Treasure. Sige, malapit na ang oras, magbihis na tayo. Medyo nag-aalala pa rin si Luna tungkol kay Tyren. Gusto niyang tanungin si Little Treasure kung may nambubuli sa kanya sa school, pero nagsisimula na ang party, kaya pinigilan muna niya ang sarili. Ngunit patuloy pa rin itong bumabagabag sa kanya, kaya kailangan niyang mag-isip ng isang plano, isang panghuling plano para hindi na muling mabyuli si Little Treasure sa school. Nang matapos silang magbihis at pumasok sa hall, bigla na lang naalala ni Luna ang isang bagay. Tiningnan niya ang maliit na Bon at sinabi sa kanya, Little Treasure, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang isang bagay. Nagkamot ng ulo ang Little Bon nang may pagdududa. Uminom ng tubig si Luna at tumingin kay Lucas. Sige, isipin ko muna kung paano ko sasabihin. Habang iniisip niya kung paano ipapahayag ito, pumasok sa eksena si Lucas, ang tita Luna mo ay girlfriend ko na ngayon. Ikiniling ni Little Treasure ang ulo niya at naguluhan. Hindi siya pamilyar sa salitang, girlfriend. Ang alam niya lang, kung magiging asawa ni Daddy ang tita Luna, siya ang magiging ina niya. Ipinaliwanag ni Lucas, girlfriend, ibig sabihin, kalahati lang ng iyong ina ang tita Luna. Naipit sa bibig ni Luna ang kanyang salita sa paliwanag nito. Tama ba iyon? Ngunit epektibo naman ang paliwanag para sa pagkaintindi ni Little Treasure. Gumaan ang mukha niya at tumingin kay Luna, naghahanap ng kumpirmasyon. Hindi pwedeng pagkatiwalaan si Daddy. Ayaw ni Luna na ma-disappoint ang Little Bon. Tama naman si Daddy, medyo tama. Ganon ang ibig sabihin. Para sa'yo, kapag nasa school tayo, ako na ang magiging, isang buong ina mo. Isang buong ina, medyo naguluhan siya sa sariling salita. Ngunit matalino ang Little Bon. Naiintindihan niya at tumango. Sige, mag-enjoy tayo. Hawak ni Luna ang kanilang mga kamay, hawak ang dalawang malambot na paw at nasa magkabilang gilid nila. Pagkapasok nila sa hall, nanahimik ang lahat. Nakatingin lahat sa pintuan. Suot ni Luna ang cute na puffy skirt na may malaking pulang hood sa ulo. May maliit din siyang basket sa braso, malinaw na gumanap siya bilang Little Red Riding Hood mula sa klasikong fairy tale. Ang mga buns sa tabi niya ay parehong may suot na fluffy gray na suot na may bushy tail at matutulis na tainga na nakakabit sa suot. Pati ang kilay nila ay kulay gray gamit ang eyebrow pencil. Ang maliit na lobo ay cute, ang malaking lobo ay gwapo, at ang Little Red Riding Hood ay maganda. Bigla silang naging sentro ng atensyon. Ang mga magulang ay hindi profesional, kaya ang makeup nila ay simpleng pagguhit lang sa mukha. Ang iba pa nga ay may fake na outfits na gawa sa papel. Si Luna ang tunay na profesional. Mahigpit siya sa props at costume, kahit ang lahat ng fur sa wolf suit ay mukhang totoo. Ngumiti si Luna nang makita ang tingin ng lahat sa kanila. Bumulong siya kay Lucas, sobra ba ang ginawa ko? Parang advanced player na nambubuli ng mga newbie. Ang asawa ko ang pinakamahusay. Uminom ng tubig si Luna, aba, mabilis na yata ang role niya. Hindi ba kung siya ang magiging, isang buong ina, ni Little Treasure, para bang asawa na rin siya niya? Kabanata 355. Ang galing mo rin talaga. Sobrang cooperative. Hindi ko in-expect na susuotan mo talaga yan, pidgel tawa si Luna habang kinurot-kurot niya ang wolf ears ni Lucas. Ang cute mo. Naglahong parang bula ang boss aura nito. Tiningnan siya ni Lucas nang walang magawa. Sa tingin mo ba papayag akong may ibang makakita nito? Sige na, sige na. Alam ko namang malaking sakripisyo to para sa'yo. Habang kausap niya si Lucas, napansin niyang hinihila ni Little Treasure ang lelayan ng palda niya. Nakatingin ito sa kanya, may kaunting pagkadismaya sa mga mata. Anong meron? Tanong ni Luna. Sumulyap si Lucas sa anak niya at pinaalala, yung tenga niya. Ha? Anong nangyari sa tenga niya? Biglang naalala ni Luna. Napatawa siya at hinaplos ang wolf ears ng Little Bon. Ang cute mo rin, Little Treasure. Nag-e-enjoy ang bata habang kasama si Tita Luna. Ay, si Mami Luna na pala. Puno siya ng kasiyahan. Gutom ka na ba? May mga desserts dun. Kukuhanan kita. Masayang naglakad si Luna papunta sa dessert counter. Papakuha na sana siya ng brownie nang bigla siyang nabundol mula sa likod at natulak sa gilid. Ang batang nang bully kay Little Treasure kanina, si Tyren Young, ay agad kumuha ng sandamakmak na cakes at sinubo. Hindi lang yun, kinuha pa niya ang lahat ng natitirang cakes at isiniksik sa malaking bag na dala niya.
May ilang magulang na agad nagreklamo. Hoy, kaninong bata yan? Bantayan nyo naman. Kinukuha niya lahat ng pagkain. Ano pa kakainin namin? Akin niyang anak. Bakit? Isang matabang babae ang dumating, sabay tingin ng buong pagmamahal sa anak niya. Pagkain to, kaya dapat kainin. Wala namang limit kung gaano karami. Malakas ang anak ko, syempre mas kailangan niya. Hindi naman dapat ganyan karami. Mga 20 piraso na yan. Uubusin ba niya lahat? Wala kayong pakialam. Nakakahiya namang nakikipagtalo kayo sa bata dahil lang sa ilang pirasong cake. Hindi tungkol sa cake ito. Yung anak nyo kasi. Patuloy sanang makikipag-usap ang ibang magulang nang biglang lumapit ang ama ng bata at tinitigan silang lahat ng masama, kaya natahimik na lamang ang lahat. Mabilis ding napawi ang gulo. Inayos ng mga guro ang iba't ibang activities, pagkanta, pagsayaw, at mga interactive games. Lahat ay tuwang-tuwa. Para sa finale, pipiliin ang best costume of the night. At gaya ng inaasahan, nanalo sina Luna at ang dalawang bonds, malayo ang agwat ng boto nila. Sulit naman ang sakripisyo ni Lucas kung hindi rin lang sila mananalo. Congratulations kina Milan at sa mga magulang niya. Ang cute nila ngayong gabi. Napapatunayan nilang kahit ang mga wolves sa fairy tales ay pwede ring maging cute. At ang prizes natin, cute din. Ano kaya yon? Tara, buksan natin. May malaking kahon sa stage at tinanggal ng teacher ang tali. Sa gitna ng crowd, mas excited pa si Luna kaysa sa mga bata. Sobra niyang inaabangan ang laman nito. Pagbukas ng kahon, lumitaw ang napakalaking fluffy bear, mas malaki pa kay Luna. Kumikinang ang mga mata ni Luna. Wow! Ang cute. Nakita ni Little Treasure ang malaking bear at ang sobrang saya ni Mommy, kaya siya'y halos malunod sa tuwa. Tiningnan ni Lucas ang dalawa, mga nakangiti at halos kumikinang sa saya, at hinaplos niya ang fur ng suot niya. Ramdam niyang, sulit ang lahat. Nang matanggap nila ang kanilang prize, ngumiti ang teacher at nagsabi, "Okay, tapos na ang parent-child activity natin for today. Lahat ng ibang bata ay pwede na rin kumuha ng maliit na prize sa akin." Nag-cheer ang mga bata at isa-isang lumapit para kunin ang kani-kanilang regalo. Dahil malayo ang pinagparadahan niya at malamig sa labas, pinaiwan ni Lucas sina Luna at Little Treasure sa activity hall habang kukunin niya ang kotse. "Babalik ako agad. Behave kayo, huwag kayong aalis kung saan-saan." Walang duda, hindi ito sinabi ni Lucas para kay Little Treasure, kundi para kay Luna. Nakanguso si Luna, parang batang pinagsasabihan. "Alam ko na, ilang minuto lang naman yun. Hindi naman ako lilipad paakyat ng langit." Hindi nakapagsalita si Lucas. Hindi lang posible, malaki pa ang tsansa. "Little Treasure, bantayan mong mabuti ang mami mo." Seryosong tumanggo ang bata, tanda ng kanyang matatag na pangako. Napatingin si Luna sa mag-ama, hindi alam kung matatawa o maiinis. Makalipas ang ilang paalala pa ni Lucas na mag-behave siya, saka lamang ito umalis. Binuhat ni Luna ang malaking bear at naghahanap ng upuan para makaupo kasama si Little Treasure, tahimik na naghihintay kay Lucas. "Little Treasure, masaya ka ba today?" Kumislap ang mga mata ng bata at tumanggo. Masaya. Pinakamasayang araw ng buhay niya. Si Tita Luna ay kalahati na niyang mami ngayon, at nanalo pa sila ng Super Big Bear. Hindi naman siya madalas manghawak ng mga laruan sa bahay, pero ngayon, abot langit ang tuwa niya habang pinapalo at hinihimas-himas ang higanting stuffed bear, parang bumubuhos lahat ng pagmamahal niya rito. Sinamantala ni Luna ang pagkakataon para magbigay ng motherly advice. "Baby, alam mo ba, ang pinakamagagandang bagay, nakukuha yan sa sariling pagsisikap." Habang nag-uusap silang mag-ina, biglang kumawala ang isang matinis at nakakabinging iyak sa dati masayang activity hall. "Ayoko nito. Gusto ko ng bear. Gusto ko ng bear. Gusto ko ng bear." Si Tyron na naman. Itinapon niya ang ibinigay ng teacher at humahagulgol na nakaturo sa malaking bear ni Luna. Kahit anong lamang at saway ng mga tao sa paligid, ayaw niyang tumigil. Hindi kalayuan, napangiwi si Luna. Bakit niya gusto ang bear? Bear na nga siya. Kahit inis siya sa bata, hindi niya gustong sirain ang magandang mood ngayong gabi. At nangako siya kay Lucas na hindi gagawa ng gulo, kaya ipinagpatuloy niya ang pakikipag-usap kay Little Treasure at binaliwala ang eksena. Pero kahit hindi siya naghahanap ng gulo, ang gulo mismo ang lumapit sa kanya. Lumapit ang nanay ng bata, diretso sa harap ni Little Treasure. Kung sino man ang may-ari ng batang ito, pwede bang makipag-exchange? Ibigay niyo na lang ang bear na yan sa anak ko." Halos matawa sa inis si Luna. "At bakit ko gagawin yun? First place prize nila iyon. Hindi mo ba nakikita? Umiiyak na ng sobra yung anak ko." Sagot ng babae, parang napaka-normal lang ng request niya. "At anong kinalaman ng pag-iyak ng anak mo sa amin? Ang bastos mo naman. Umiiyak na nga ng sobra ang anak ko, ni kaunting awa wala ka." Sigaw ng babae. Awa, halos mapatawa si Luna. "Yung batang yan sinubukan pang ikandado ang anak ko sa classroom kanina. Yan ang gusto mong kawan ko."
Dahil nasa tabi niya si Little Treasure, pinigilan niya ang sarili at hinaplos ang ulo ng bata para pakalmayan. Mga bata lang yan, naglalaro. Ikaw, matanda ka na. Kailangan mo bang maging ganito ka-calculative sa mga bata sa ganitong kaliit na bagay? Napairap si Luna. So kapag nakapatay siya balang araw, sasabihin mo rin bang naglalako lang ang mga bata? Habang abala si Luna kakasalita, biglang sumugod ang anak ng babae, tinulak siya gamit ang ulo nito. May bookshelf sa likod ni Luna at nataman niya iyon, dahilan para bumagsak ang buong hanay ng shelves na parang domino. Kabanata 356. Bigla, nagsimulang umuga ang buong linya ng mga shelves. Nang makita ni Luna na malapit na iyong tumamba, nanlumo siya at mabilis na binuhat si Little Treasure para magtago. Kasabay noon, ginamit niya ang malaking mother bear para harangan ang mga librong bumabagsak sa paligid kaya't nakaiwas siya sa muntikang disgrasya. Kasunod nyon, isang malakas na crash ang narinig at tuluyan nang bumagsak ang mga bookshelf. Napasinghap ang lahat sa takot. Oh my God! Mahigpit na niyakap ni Luna si Little Treasure at pilit na pinigilan ang sarili na hindi makapagmura sa banal na lugar na ito na tinatawag na school. Agad na tumama ang matalim niyang tingin sa batang naka-bear costume at sa babae. Nang makita siyang tinitingnan ni Luna ng galit, mabilis na itinulak ng babae ang anak niya sa likod niya at sumigaw, "Ano na naman yan? Gusto mo bang saktan ang isang bata? Mga tao, tingnan ninyo. Ang babaeng to, ni bata hindi kayang palampasin." Dahil sa gulo, nagsipaglapitan ang mga magulang at nagtinginan ng may pagkainis. Bakit itong pamilya na naman? Ang bastos talaga. Tama, noon hiningi ni Tyren yung Transformers toy na binili ng asawa ko, hindi na nila ibinalik. Hinanap ko sila para pag-usapan, pero sabi niya na wala daw. Hindi man lang nag-alok na bayaran, tapos ako pa raw ang OA. Kung hindi mabilis sumilag yung babae, natabunan na sana siya ng malalaking shelves. At may bata pa siyang kasama. Yang batang naka-bear costume ganyan nakagaspang sa murang edad, baka paglaki niyan may masaktan pa. Ang sama ng ugali, hindi ba sila kayang disiplinahin ng school? Paano nila madi-discipline? Pag pinagsabihan mo ang bata, sasabihin ng magulang, bata lang yan, normal maging makulit. Hindi naman pwedeng paalisan ng school dahil lang sa ganitong bagay. Habang inaakusahan siya ng mga magulang at teachers, ni hindi man lang nakaramdam ng pagsisisi ang nanay ni Tyren. Gaano ba kalakas ang anak ko? Tinulak niya lang ng mahina. Siya lang mismo ang hindi stable kaya tumama sa shelves. Tsaka hindi naman sila nasaktan. Ano bang pinagmumapmap nyo? Gusto nyo lang kaming inaapi ng anak ko. Habang nagsasalita siya, bumalik ang ama na nakabersot. Pagkakita niya sa mga tao sa paligid ng pamilya niya, bigla siyang umatungal, "Anong ginagawa nyo? Habi, mabuti nandito ka. Inaapi nila kami ng anak mo." Yung babaeng yun nagtatanim ng galit sa maliit na bagay. Siya ang nadapa pero anak natin ang sinisisi. Sila pang lahat kumakampi sa kanya. Binabaligtad ng babaeng nakabersot ang sitwasyon kaya lalo silang kinamuhian ng mga tao. "Papa, bear, gusto ko yung bear, gusto ko." Nang makita ni Tyren ang ama niya, lalo siyang lumakas ang loob at agad na sinugod para agawin ang prize kay Little Treasure at Luna. Mabilis na pinalo ni Luna ang kamay ng batang umaabot para kunin ang bear. Hindi naman siya malakas hamampes, pero nagsimula agad umiyak ang bata na para bang pinahirapan siya ng sobra. Agad na kinarga at kinonsola ng nanay si Tyren at sinabing kailangan daw nila pumunta sa hospital. Naging agresibo ang tatay at sumigaw siya, "Bruha ka! Paano mo nagawang saktan ang anak ko? Gusto mo bang mamatay?" Nag-aalala ang lahat para kay Luna. Tumakbo na ang teacher para tawagin ang security. "Mommy, gusto ko yan, gusto ko yung bear." Patuloy na sigaw ni Tyren, at halos sumabog ang ulo ng lahat sa ingay. "Pag ibinigay mo ang bear sa anak ko, kakalimutan ko lahat ng ito," sabi ng babae na parang siya pa ang naaagrabyado. Nagpayo ang ilang magulang, "Hayaan mo na. Bigay mo na lang yung bear. Hindi mo sila kaya, baka ikaw pa ang malugi sa dulo." Tiningnan ni Luna ang mga magulang ng may pasasalamat, tapos tumingin sa ama ng bata na nakatitig sa kanya ng galit na galit. Sabi niya ng payapa, "Gusto mo ang bear na to? Sige, makipaglaban ka muna. Pag nanalo ka, sayo na." Napangisi ang ama ni Tyren habang tumatawa. "Ano raw, may kikipaglaban? Mag-isip-isip ka muna. Sa payat ng asawa mo, baka isang suntok ko lang, bagsak na agad." Matalim ang tingin ni Luna sa kanya. Si Lucas ay yung tipong payat tingnan kapag may suot na damit pero puro muscles pag naghubad, hindi tulad ng lalaking ito sa harap niya na parang isang malaking tipak ng nakakadiring laman. Sumabay pa ang nanay ng bata. "Kawawa naman ang asawa mo, nag-asawa ng babaeng walang utak. Maghiwalay na lang kayo para matapos na ang malas niya." Ang patient na tumingin si Luna sa oras at madiin ang boses. "Tama na ang daldal. Lalaban ba tayo o hindi? Kung hindi, parating na ang asawa ko." Sumagot ang tatay, "Syempre. Pero kaya mo bang magdesisyon para sa lalaki mo? Paano kung ayaw niya?" Kumurap si Luna at tinaas ang kilay. "Sinabi ko bang siya ang lalaban sa'yo? Eh sino? Ano bang pinaglalaroan mo?" Sigaw ng lalaki.
Dinala ni Luna si Little Treasure sa gilid at pinaupo. Baby, close your eyes and count to 100 before you open them again. Nag-aalala si Little Treasure, pero nagtitiwala siya sa mommy niya, kaya't sumunod siya at pumikit. Hinalikan ni Luna si Little Treasure sa pisngi, saka humarap sa ama ng bata na may hamon sa mata. Ang ibig kong sabihin, ako ang lalaban sa'yo. Ha, ikaw. Ha 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 ha. Tawa ng tawa ang lalaki na parang nakarinig ng pinakamagandang joke sa mundo. Maging ang mga magulang at teacher sa paligid ay tulala. Sira ba ang babaeng to? Sino ba nakakaalam? Ano bang plano niya? Asan na ang security? Bilasan nila. Lumalala na ito. Wala nang oras si Luna kaya't lalong nang asar. Trained ako sa martial arts mula pagkabata, Mr. Young. Ano, takot ka sa akin? Kung oo, humingi ka ng sorry sa anak ko at umalis ka na. Huwag mo sayangin oras ko. Ako, matatakot. Sige, maraming saksi dito. Hindi kita inaapi, ikaw ang nanggugulo. Ang yabang ng lalaki ay umabot na sa langit. Tinitingnan ng mga nakapaligid si Luna na para bang sira ang ulo. Kanina, nag-aalala sila para sa kanya. Ngayon, parang siya pa ang delusional. Trained in martial arts daw. Sa cute na hitsura niya, baka self-defense class lang ang alam niya. Hinubad ng lalaki ang jacket niya. Bumulaga ang malalaki niyang muscles sa suot niyang black tank top. Lahat kayo, umatras. Hindi ako mananagot pag may nataman ako. Mabilis na umatras ang lahat. Nag-fighting stance ang lalaki at nag-shuffle ng paa. Mukha siyang marunong sa boxing kaya't kinabahan lalo ang mga tao. Please, Mrs. Ford, kalma lang. Hindi pwede to. Bumalik ka rito. Paano kung masaktan ka? Paano ko ipapaliwanag sa asawa mo? Mr. Young, tama na. Bibigyan ka na lang namin ng isa pang malaking bear. Pinilit ng teacher pigilan ang dalawa pero bigo. Sa huli, sinubukan na lang niyang tawagan ang security at si Lucas. Go, Papa, saktan mo siya, sigaw ng bata. Ha, isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng lalaki habang sumusugod. Halos tumigil ang paghinga ng lahat. Hindi gumalaw si Luna, at nang malapit na ang lalaki, ginamit niya ang injured leg niya bilang suporta at inikot ang isa niyang paa na parang palaso. Bam! Hindi nakita ng kahit sino kung ano ang nangyari, isang iglap lang, nakahandusay na ang malaking katawan ng lalaki sa sahig, at gamulong pa ang isang ngipin niya sa sahig. Walang imak ang lahat. Isang tirang knockout. Sa mismong segundo na sinipa ni Luna ang ama ng bata, natanggap ni Lucas ang tawag ng teacher kaya't dali-dali siyang bumalik. Sakto para makita ang asawa niya na halos patayin ng isang lalaki, kahit na nangako itong maghihintay sa kanya ng maayos. Kabanata 357. Bumalik si Luna kay Little Treasure at sinabi sa kanya na pwede na siyang damilat. Totoo namang hindi na kasing galing ang skills niya tulad ng dati, tipong hindi na niya kayang depensahan ang sarili sa mga atake ni Third Senior Sister, pero para harapin ang isang taong walang kahit anong tunay na martial arts skills, madali pa rin iyon para sa kanya. Kita niya agad sa magulong footwork nito na wala talaga itong alam, halatang yung mga muscles nito ay pampikito lang. At base sa kaalaman niya, halos siguradong built in a short period of time, assisted by steroids pa. Pero hindi alam ng teachers at parents ang mga ito, kaya lahat sila ay nagulat. Ah, ang astig ni Little Red Riding Hood. Si Little Red Riding Hood, tinalo yung kalbo. Nagsara ang mga nakangangang bibig ng mga matatanda nang marinig nila ang tuwang-tuwang sigawan ng mga bata. Diyos ko, ang lakas niya, isang sipa lang, lipad yung lalaki. Hindi nyo ba narinig? Trained daw siya since childhood. Syempre mas malakas siya. Ako, akala ko nagbibiro lang siya. Pero grabe pala siya. Akalain mo, ang yabang-yabang pa ng lalaking yun pala puro porma lang. Isang sipa ng babae, bagsak agad. Ha ha ha, tama, ang sarap panoorin. Baka mahiya na yan magpakita dito ulit. Dear, okay ka lang. Hayop kang babae, paano mo nagawang saktan ang asawa ko? Sigaw ng nanay ni Tyren habang nagwawala. Ay, ako, mahina lang akong little girl. Ilang lakas ba meron ako? Naglalaro lang naman kami, need mo ba magdrama ng ganito? Sagot ni Luna sabay pa innocent na tono, gayang-gaya ang pagka-victim speech ng babae kanina. Hindi ka aalis, tatawagan ko ang pulis, ay demanda kita sa pananakit. Oh, ano sasabihin mo sa pulis? Na isang little girl, ang nakapagpabagsak sa buff mong asawa gamit ang isang sipa. Sino sa tingin mo ang paniniwalaan nila, ikaw o ako? You. Tinitingnan ng nakakaawang itsura ng lalaki sa sahig, pilit pinipigilan ng teachers ang tawa nila, pero ang mga parents ay wala ng preno sa excitement at nagtipon agad kay Luna para magtanong. Mrs. Ford, ang lakas mo pala. Ano ba training mo? Shaolin Temple. Ang galing mo. Ang sarap panoorin yun. Deserve niya talaga. Tama, pero grabe, nagulat kami kanina. Nag-aalala kami para sa'yo. Wow, ang galing mo. Ganito mo ba napabehave ang asawa mo? Hindi may tago ni Luna ang tuwa sa mga papuri. Para siyang heroine na nagligtas ng bayan sa kasamaan. Sinabi niya naman kanina na babasagin niya ang mukha nito.
Habang busy siyang nalulunod sa mga papuri, bigla niyang naramdaman ang parang yelong tumutusok sa likod niya. Paglingon niya, nakita niya si Lucas sa entrance, ang mukha ay itim na parang ilalim ng sunog na kaldero. Yung expression, patay na siya, kita sa mukha ng asawa niya na nakita nito ang lahat. Dali-daling tinaas ni Luna ang lelayan ng skirt niya at lumapit kay Lucas. Dear, buti na lang dumating ka. Natakot ako, inaapi niya ako. Walang masabi ang lahat, nasaan na ang heroine nila? Tinitigan siya ni Lucas at naningkit ang mga mata. Ikaw. Ako na, kasalanan ko, pero sumunod naman ako sa iyo ha. Naghintay ako, pinipigilan ko talaga sarili ko pero siya ang nanggugulo, tanungin mo si Little Treasure. Nasaan na ang obedient husband? Ngayon, parang nagkapalit na sila ng roles. Tumanggaw si Little Treasure, handang maging witness ng mommy niya. Tinitigan siya ni Lucas, nangako ang bata na paprotektahan ng mommy niya, pero ngayon, buong-buo itong kumampi sa ina. Na-realize ni Lucas na hindi na niya pwedeng asahan ang anak niya sa ganitong bagay. Habang pauwi sila, problemado si Luna dahil sa higanteng bear prize. Naisip ba ng mga teachers kung paano iuuwi ng winner to bago nila gawing prize? Sa sobrang laki, hindi kasya sa kotse. Kahit ang carbot, hindi kakasya. Nagkaroon ng idea si Luna. Itali na lang natin sa ibabaw ng kotse. Kaya naman, tatlo silang nakasakay sa loob, habang ang malaking bear ay nakatali sa bubong ng sasakyan. Sa loob ng kotse. Huwag ka nang padalos-dalos. Hayaan mo ang lalaki sa ganitong sitwasyon, okay? Pangaral ni Lucas. Natatakot siyang maulit ang ginawa nito, pero ayaw din niyang sermonan ng sobra. Pakiramdam niya mas mahirap pa itong turuan kaysa sa sariling anak. Ako naman, alam kong kaya mo ayusin yan. Nag-aalala lang ako na mabubuli si Little Treasure sa school. Oo, na-handle mo ngayon, pero hindi lahat ng oras nandyan ka. Kaya ang ginawa ko, warning shot sa lahat. At tinanggal ko pa yung threat. 2 birds with 1 stone. Pagyayabang ni Luna sa sarili. Tiningnan siya ni Lucas sa rearview mirror. Sigurado ka bang hindi ka lang nagati makipagsuntukan? Ano ka ba? Hindi yan, umiling si Luna pero may kasamang guilty face. Sa totoo lang, nababagot siya nitong mga araw dahil sa inner leg niya at hindi makalabas. Kaya naman, nang dumating ang ganitong golden opportunity, paano niya palalagpasin? Napansin niyang parang nag-aalala si Little Treasure tungkol sa bear, panay ang silip niya sa bintana. Natawa si Luna, don't worry, mahigpit nating itinali, hindi yan malalaglag. Ayaw pa habulin ni Little Treasure ang costume niya at gayon din sina Luna at Lucas, hayaan na nilang maging masaya ang bata kahit sandali pa. Halos matawa si Luna habang nakikita si Lucas mag-drive ng nakasuot ng wolf suit. Oo nga pala, Lucas, gusto mo bang turuan si Little Treasure ng self-defense? Kahit gaano natin siya gustong protektahan, hindi tayo palaging nasa tabi niya, sabi ni Luna. Matagal na ring naisip ni Lucas ito, pero hindi umaayon si Little Treasure kaya walang nangyari. Ikaw ba ang magtuturo? Mabilis na umiling si Luna. Ay hindi, healthy exercises lang ang kaya ko ituro. Kung totoo na self-defense, kailangan natin ng professional. Pero, wala akong maisip. Nag-isip si Lucas at binanggit ang isang pangalan. Sean Lee. Nanlaki ang mata ni Luna. Sean Lee. Dahil sa sunod-sunod na nangyari, halos nakalimutan na niya ang isang importanteng tanong, paano nauwi si second senior brother sa pagtatrabaho kay Lucas. Kung nagtatrabaho si Sean para sa kanya, ibig bang sabihin alam na ni Lucas lahat tungkol sa kanya? Ma'am, tumanggaw si Lucas. Hanggang ngayon nagtatrabaho pa siya sa'yo. Matagal ko nang gustong itanong, paano mo siya napapayag? Ang galing mo noon. Naaalala pa ni Luna ang nangyari, hindi niya inakalang magkikita sila ulit ni second senior brother sa ganitong paraan. Magtanong ka sa kanya pag nakita mo siya. Nasa Ford Corporation siya ngayon. Nagulat si Luna. Ano? Nasa Ford Corporation siya. Tapos, ano ang trabaho niya? Ipinwesto siya ni Jackson sa security department. Hindi makapaniwala si Luna. Siya, security guard. Ang wild na second senior brother natin, naging security guard. Kabanata 358. Pero ang pag-hire ng master para kay Little Treasure ay hindi maliit na bagay. Gusto pa niya itong pag-isipan ng mabuti bago mag-decide. At dahil nasa Imperial na si second senior brother ngayon, anytime niya itong pwedeng yayain para mag-usap. Bukod pa sa tungkol kay Little Treasure, ang dami pa niyang gustong itanong. Pagdating nila sa entrance ng apartment, pagbaba nilang tatlo ng kotse ay napansin ni Luna ang isang pamilyar na mukha papasok sa building kaya napasigaw siya, Hoy! Lucian! Si Lucian ay naguhamang pa habang naglalakad papasok, pero napahinto siya at napalingon nung marinig ang pangalan niya. Nalaglag pa ang car keys niya at mabilis niyang tinakpan ang mga mata. Oh my God! Ano tong nakikita ko? Mabubulag ako. Isang cute na Little Red Riding Hood ang kumakaway sa kanya, kasama ang dalawang wolf sa tabi niya. Paglapit niya, doon niya lang na-realize na si Little Luna pala ang Little Red Riding Hood, ang maliit na wolf ay si Little Treasure, at ang malaking wolf, ay ang kuya niya mismo.
At may higanting bear pang nakatali sa ibabaw ng kotse nila. Hindi niya ma-describe ang kabaliwang nakita niya. Sira ba kayo? Halos hindi makapaniwala si Lucian, lalo na nang makita ang kuya niya na may fluffy hair, mahahabang tenga, at buntot sa likod. Tinanggal ni Luna ang redwood niya at umikot ang mata. Ang owa mo, may masquerade party sa school ni Little Treasure, okay. Ha, party, ito ba yung parent-child event na sinabi ng kuya ko? Kahit masquerade party pa, sobra naman to. Hindi ba pwedeng mag-drawing ka lang ng balbas? Reklamo ni Lucian. Tinapunan siya ni Luna ng buwisit na tingin. Ano bang alam mo? First parent-child event to ni Little Treasure. Siyempre kailangan may effort. Napatingin si Lucian sa kuya niya, halatang hindi makapaniwala. Grabe, pumayag ka talagang isuot yan. Paano kung nagloko to at pinasuot ka ng maid outfit? Nagningning ang mga mata ni Luna habang ini-imagine niya ito. Ang Great Demon King na naka-maid outfit. Interesting. At anong meron sa higanting bear na yan? Tanong ni Lucian. Pinalo ni Luna ang ulo niya. Nanalo kami ng Most Popular Award. Ito yung prize. Ang cool, di ba? Napahagulgol si Lucian. Tama na ang pasweet sa harap ko. Sobra kayong malupit, please, enough. Nagkataon lang na nandito ka. Bakit ka nga pala nandito? Tanong ni Luna. Iniabot ni Lucian ang mga documents kay Lucas. Para sa kuya ko, may mga documents na kailangan niyang pirmahan agad. Alam kong nandito siya since hindi ko siya makontak kanina. Hindi siguro siya makontak dahil sa teacher na walang tigil kakatawag kay Lucas kanina. Inabot ni Lucas ang fluffy paws niya, senyales para bigyan siya ng ballpen. Napatingin si Lucian sa paws, tapos sa cute na ears at tail ng kuya niya. At bigla niya itong niyakap ng walang warning. Oh my God, ang cute mo. Walang way na ganito kaka-cute. Parang panaginip to. Biglang dumilim ang ekspresyon ni Lucas. Balak na sana niyang magpalit agad pag-uwi nila, pero hindi niya in-expect na andito si Lucian. Pagpasok nila sa apartment, agad na nagpalit sina Lucas at Little Treasure, habang si Luna naman ay binuksan ang laptop niya para tingnan ang latest update tungkol sa incident kay Bill. Ang pinakahuling post ni Bill sa social media ay 3 oras lang ang nakalipas, halos kasunod lang nang umalis sila sa restaurant kasama si Lucas. Nag-announce siyang mag-host ng press conference. Ang bilis ng kilos, siguro sobrang natakot sa Great Demon King. May mga live feed na ng press conference online, at nasa pinakaunang headline ito bilang hottest topic. Klinik ni Luna ang video para i-play. Reporter, CEO Dizon, totoo ba ang post nyo? Bill, totoo. Reporter, kung ganun, bakit ka nag-clarify pagkatapos? Bill, kasi ayokong magsinungaling sa asawa ko, at ayokong madamay ang mga inosente. Pasensya na talaga sa nagawa ko. Humihingi ako ng tawad sa lahat. Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin sa lahat na tinakat siya ni Lucas, kaya gumawa siya ng excuse na parang ang bait-bait niya. Pero malas niya, dahil ngayon, hindi ganon kadaling magpatawad ang publiko. Sobrang bilis ng pagtaas ng share sa post niya, at nagwawala ang comment section. Wow, ano na namang nangyayari? Hindi pala si Luna ang mistress. Si Katie Watt ngayon. So, finrame ni Bill Dizon si Luna para protektahan si Katie. Kadiri. Grabe, ang bilis ng plot twist. Nalito ako bigla. Innocent si Luna, nasisi siya nang wala namang ginagawa. Sorry lang ibibigay niya, ganun lang. Kalokohan. Tigilan mo ang, ayoko nang magsinungaling, drama mo. Baka may nagbanta kaya ka biglang nag-amin. Pinaka-worst talaga tong lalaking to. Hindi dapat patawarin siya ni Goddess Scarlet. Kahit dati pa, hindi na siya karapat-dapat. Feeling ko si Katie ang totoong salarin dito. Siya siguro nagbigay ng idea. Narinig ko lagi siyang kontra kay Luna. Apaka-evil naman. Kawawa si Luna. Dahil lang maganda siya, palagi siyang inaakusahan na kabit ng kung sino-sino. Napangiti si Luna ng mapait. Blessing in disguise ba tong nangyari? Siguro next time, hindi na ganon kadaling maniwala ang mga tao sa kung anong chismis tungkol sa kanya. Samantala, sa ibaba lang ng unit ni Luna, sa apartment ni Snow. Snow, tulungan mo ko, please tulungan mo ko, halos paulit-ulit na pagsusumamo ni Katie. Sa computer ni Snow ay nakaplay ang live feed ng press conference ni Bill. Kumikislot-kislot ang mukha ni Snow sa inis, parang sisubog na. Paano nangyari to? Paano? Konting-konti na lang at wasak na sana si Luna. Bakit biglang nagkaganon? Katie, ano bang ginawa mo? Bakit biglang ganito si Bill? Wala tong sense. Galit na tanong ni Snow. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Sinunod ko lang sinabi mo. Nag-send ako ng message kay Scarlett, tapos naghintay lang ako dito sa bahay. Akala ko magdi-divorce na sila, tapos bigla kong nakita yung post niya. Tinalikuran niya ako, tapos ni-reveal pa ni Judy online yung affair namin. Tinawagan ko siya pero hindi ko siya makontak. Kabanata 359. Tumikom ng mahigpit ang labi ni Snow. May nangyari siguradong something nang pumunta siya para kausapin si Luna. Baka naman naseduce siya ni Luna kaya niya ginawa yon.
Sumagot si Snow na hindi na makapigil ng inis, naiintindihan mo ba kung gaano kalaki ang epekto nito? Nilunok na ni Bill lahat ng pride at dignidad niya dahil sa press conference na to. Kahit gaano pa kalakas si Luna, hindi niya kayang pilitin si Bill na gawin to. E kung ganun, bakit niya ginawa? Para siyang naliligaw na tupa, walang kaalam-alam. Baka nalaman na ni Scarlett ang totoo at napilitan siyang gawin ito. Napaisip si Snow, kahit mahina ang logic, wala na siyang ibang maisip na explanation. Kung ganun, anong gagawin ko? Snow, please, wag mo kong iiwan. Tapos na ko, patay na ko dito. Nandidiri na si Snow sa kanya at gusto na sana siyang talikuran, pero natakot siyang baka suruan siya ni Katie kapag tumindi pa ang gulo. Dahil nasa ganito ka ng sitwasyon at hindi mo siya makontak, puntahan mo siya sa bahay nila. Kahit hindi ka pansinin ni Bill, hindi magiging ganon kalupit ang mga magulang niya. Tama ka, bakit di ko to naisip? May anak siya sa akin. At baliw na baliw ang nanay niya sa pagkakaroon ng apo. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Katie na parang may pag-asa ulit. Gabi na nang makarating siya sa harap ng Dizon residence. Madam, huwag kayong umalis. Scarlett, ano ba ginagawa mo? Pag-usapan natin to. My dear, please wag mo kong iwan. Patawarin mo na ko kahit minsan pa. Gagawin ko lahat. Tinitigan ni Scarlett ang lalaking minahal niya noon, at ang kanyang biyenan, na itinuring na niyang parang tunay na ina. Mama, hindi ako nanggugulo. Pagod na talaga ako. Pasensya na, nagdesisyon ako. Hihiwalayan ko na si Bill. Scarlett, magbabago ka lang ba ng isip kapag lumuhad ako sa'yo? Sabay simula ng pagyuko ng matanda. Agad siyang pinigilan ni Scarlett. Mama, wag, hindi ko kaya. Biglang sinampal ni matandang Dizon si Bill. Walang hiya, lumuhad ka kay Scarlett ngayon. Lumuhad si Bill agad, nakayuko, halos hindi makahinga sa hiya. My dear, kung hindi mo ko mapatawad, luluhod ako dito habang buhay. Nagkamali ako, napagtanto ko na. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Scarlett, bigyan mo pa si Bill ng isang chance. Kapag nagkamali siya ulit, ako mismo ang hindi papayag na makalusot siya. Kahit alam niyang desperado lang sila para sa kumpanya, at kailangan nila ng tulong mula sa Lane family, ilang taon din silang nagsama, mahirap basta na lang bitawan. Sa sandaling yun, nag-aalangan si Scarlett. Mama, ako. Baka pagkatapos ng skandal na ito, magbago na talaga siya. Asawa niya pa rin itong lalaki, siya ang pinili niya dati. Biglang may boses na sumigaw mula sa likod, Bill. Paglingon ni Scarlett, nanlumo ang mukha niya. Si Katie. At nang makita ni Bill na malapit nang magbago ang isip ni Scarlett, tapos bigla pang dumating si Katie, gusto niyang patayin ang kabit niya. Galit na galit siyang lumapit dito at tinaas ang kamay, nanginginig sa sobrang galit. Sino nagpapunta sa iyo dito? Hindi man lang natakot si Katie, bagkus ay humakbang papalapit. Saktan mo ko, sige, bugbugin mo ko. Patayin mo ko kasama ng batang dinadala ko. Wala na kong mapuntahan, hindi na mahalaga kung mamatay man ako. Kawawa lang ang anak ko, ang anak natin, na inaabandon na bago pa man ipanganak. Inaabandon na ng sarili niyang ama. Huminto si Bill nang mapatingin sa tiyan ni Katie. Dali-daling lumapit ang matandang Dizon at hinawakan ang mga kamay ni Katie, hindi makapaniwala. Ano ba to? Siya ang mistress mo. Parang gumuho si Bill, mabigat siyang tumango, puno ng pagsisisi. Napatingin si matandang Dizon sa nakaumbok na tiyan ni Katie bago niya ito hinaplos. Matulis ang tiyan, siguradong lalaki yan. Nagningning ang mukha ni Katie, puno ng pagmamalaki. Hi auntie, matagal na akong nagpapacheck up sa private hospital, at sabi ng doktor, lalaki nga to. Eto pa ang report, tingnan mo. Lalaki nga, mabuti naman. Nagliwanag agad ang mukha ni matandang Dizon nang makita ang report. Gaano ka nakatagal ngayon? Mga 4 na buwan, sagot ni Bill. Anong ibig mong sabihin na mga 4? Alam mo ba talaga, hindi mo ba maalala ang ginawa mo? Tahimik na tumingin si Scarlett sa kanilang tatlo, hindi alam kung paano tutugan. Naalala rin ng matandang Dizon na nandyan pa pala si Scarlett, kaya lumapit siya rito at marahang sinabi, Scarlett, huwag kang mag-alala. Ikaw pa rin ang tanging daughter-in-law ko. Hindi ko kailanman kikilalanan itong babae. Halos sumabog ang galit ni Katie noon din, pero pinigil niya ang sarili. Kitang-kita ang saya ng matandang Dizon sa magiging apo. Hindi man lang siya tiniyak na basta-basta na lang silang iwan. Nagpatuloy ang matandang Dizon, pero, anak ni Bill ang bata. Isa sa pinakamalalang bagay na pwede mangyari sa isang pamilya ay walang heir. Ilang taon ka nang hindi nagkaanak, at talagang nahihirapan din ako kasi paano ko ipapaliwanag ito sa ating mga ninunong pagpanaw ko. May naiisip akong solusyon. Ipapanganak ang bata, pagkatapos nun, ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Binigyan lang natin ng kaunting pera itong babae bilang reward sa pagtulong niya sa pamilya Dizon. Tahimik na nakatayo si Scarlett, hawak ang kanyang bagahe. Hindi siya makapaniwala na siya ang mag-aalaga sa anak ng mistress. Ang mistress ang tumutulong sa pamilya Dizon. Habang nag-iisip si Katie tungkol sa reward na matatanggap niya, pera ba yun?
Mas maganda sana kung makapasok siya sa pamilya Dizon, pero dahil kailangan ng mga Dizon ang mga Lane, imposible na ngayon na mag-divorce sila. Pero kahit papaano, malaking halaga ng pera pa rin ang makukuha niya. Ngunit ang pamilya Dizon ay halos malugi na ngayon. Kaya ba nilang bayaran yun? Okay lang lahat, mayaman si Scarlett. Ginagawa lang niya ang pabor sa kanila sa pamamagitan ng pagpanganak ng bata. At dahil hindi makapanganak si Scarlett, lahat ng pag-aari ng Dizon ay sa huli ay mapupunta sa anak niya. Rational na tumingin si Scarlett kay Bill at tanong, Bill, ano sa tingin mo? Nakita niyang kalmado ito, kaya naramdaman ni Bill na handa na siyang tanggapin ang solusyon. Ako, sang-ayon ako sa mungkahi ni Mother. Hindi mo ba hinahanap ang surrogate mother? Ngayon, solved na ang problema. Ayokong pagdaanan mo ang sakit ng panganganak, my dear. Sumagot si Katie, bagamat mamimiss ko talaga ang anak ko at si Bill, hindi ko papahirapan si Bill. Uuwi na lang ako pagkatapos kong manganak. Tumanggo si Scarlett, mabuti. Nabuhayan ng loob sina Bill, matandang Dizon, at Katie sa kanyang pagsang-ayon. Scarlett, sang-ayon ka ba sa arrangement na to? Biglang huminto ang puting kotse sa harap ng Dizon residence. Binuksan ng driver ang pinto at kinuha ang bagahe ni Scarlett habang magalang na bumabati, Miss. Iniabot ni Scarlett ang kanyang bagahe at sumakay sa kotse nang hindi man lang lumingon pabalik. Parang na-stun si Bill. Dear, ano ba to ginagawa mo? Tumingin si Scarlett kay Bill at kay Katie ng kalmado. Hindi niyo na kailangang maging sobrang considerate sa akin. Ipapagawa ko sa inyo ang gusto niyo. Severin, pera na. Opo, Miss. Kabanata 360. Tumawag si Luna kay Judy habang nag-scroll sa mga comments online. Dahil kinailangan niyang magmadali papuntang school kanina, mawag na lang siya kay Judy na naayos na niya ang problema at pwede nang ilabas ang impormasyon na nakuha ni Judy. Hello, Miss Judy, bati niya. Busy ka pa ba? Nakita mo na ba ang video ng press conference? Nakita ko na. Dapat tapos na ang lahat ng to, di ba? May iba pa bang kailangan? Oo, iyon na lang, mahinang sagot ni Judy, halatang nag-aalangan. Luna, ikaw. Na-curious siya kung ano ang ginawa ni Luna para pilitin si Bill na mag-public clarification. Huwag kang mag-alala, Miss Judy. Wala akong ginawa na ilegal o laban sa prinsipyo ko. Humingi lang ako ng tulong kay Lucian, pero hindi ko alam kung ano talaga ang ginawa niya. Basta binanggit ko lang ang pangalan niya sa usapan. Siyempre, bagay na bagay siya sa ganitong sitwasyon. Inasahan ni Judy na hahanapin ni Luna si Lucian, pero medyo nag-aalala pa rin siya. Malaki ang skandalo na to at malaki rin ang epekto nito kay Bill. Hindi siya pwede na magpunta sa ganitong level kahit si Lucian mismo ang humawak ng kaso. Naubos na ang pride ni Bill, at bumagsak ng malaki ang shares ng kumpanya niya. Sa press conference, questionable ang attitude ni Bill. Paulit-ulit niyang nilinaw na wala siyang kinalaman kay Luna at patuloy siyang humihingi ng pasensya sa harap ng kamera. Napaisip si Judy kung paano nagawa ni Lucian to. Sa puntong yun, muling bumalik ang kanyang naunang alalahanin. Alam niya na may connection sina Luna at Lucian, pero baka masyado na silang nagiging close. Marami pang iba ang ini-scout ni Lucian, pero wala siyang pinapakita na ganitong klase ng pagtrato tulad ng kay Luna. Kung magkakaroon sila ng ganoong relasyon. Habang nagsasalita si Luna kay Judy, bigla siyang naanggat sa ere at napalingon, at sobra siyang nagulat. Luna, ano nangyari? Tanong ni Judy. Galit na tumingin si Luna kay Lucas na bigla siyang inangat. Ayos lang ako, muntik ko lang mabatiwan ang baso ko. Sige, ipagpapatuloy ko na lang ang trabaho ko. Pag-usapan natin ng mas detalyado kapag nagkita tayo sa opisina ko. Oo sige, bye, Miss Judy. Tinapos ni Luna ang tawag at napapailing, Lucas, ano ba to ginagawa mo? Walang sagot si Lucas. Sa halip, binuhat niya si Luna at dumiretso sa kama. Pinandilatan ni Luna si Lucas. Big bad wolf ka ba? Kakainin mo na si Little Red Riding Hood. Tumingin lang si Lucas, sa kanya siya inilapag sa kama at inikat ang kanyang palda pataas. Napaatres si Luna at napasigaw, Hey, Lucas, seryoso ka ba? Hindi pwede to. Nandito si Little Treasure. Tumingin si Lucas sa cute na babaeng ito na naka-puffy skirt pa at tamad na sabi, So, okay lang kung wala si Little Treasure. Napasubo na naman siya sa sariling bitag. Patuloy na hinailan ni Lucas ang kanyang palda at napanek si Luna. Hindi pinansin ang kanyang paglaban na ikot na ni Lucas ang palda niya, at natuklasan ang sugat sa hita niya na muling nagbukas at dumudugo sa bandage. Naiiyak si Luna. Tapos na siya. Pucha, paano niya nalaman ang sugat niya? Isa lang ang gamit niyang paanong sumipa siya. May x-ray vision ba siya? Grabe, malaking pagkakamali to. Dapat nagpa-medical siya nung bumalik siya para alagaan ang sugat. Ngayon, halata na talaga ang palatandaan. Yan, bakit dumudugo ang sugat? Hindi ko naman napansin. Nag-iingat naman ako ngayon. Isa lang ang gamit kung paanong nilabanan ko yung lalaki. Baka nangyari to nung nadulas ako sa labas. Naisip ni Luna na magpanggap na inosente.
Pero nung nakita niya ang pagdududa sa mukha ni Lucas, malinaw na alam na nito ang lahat. Sumuko na siya at mahina ang tinig na sabi, kasalanan ko po. Tumingin si Lucas sa dugo na bumabalot sa benda at nakasimangot. Nasaan ang first aid kit mo? Itinuro ni Luna gamit ang kanyang ulo. Nasa cabinet po. Kinuha ni Lucas ang first aid kit. Maingat niyang tinanggal ang benda at gaya ng inaasahan, muling bamuka ang sugat niya. Kahit isa lang ang gamit niyang paanong nakipaglaban, hindi ibig sabihin na hindi gumamit ng lakas ang kabilang paa. Sa katunayan, kapag mas malakas ang gamit na paa, mas nagka-cramp ang supporting leg. Kaya hindi nakapagtataka na bamuka ang sugat niya. Akala ni Lucas ay ayos lang siya dahil mukhang masaya siya sa harap ng lahat at bawal niyang tingnan ang ilalim ng palda, kaya naghintay na lang siya. Nang suriin niya, talaga namang bukas ang sugat. Hawak ni Luna ang palda para maiwasan ang upskirt accident. Nakaputing medyas siya na hanggang tuhod na may magandang lace. Sa kanyang maputing balat at pulang dugo, may kakaibang nakakalitong sex appeal siya. Nang inilagay ang ointment sa sugat niya, naramdaman ni Luna ang hapdi pero hindi siya nagsalita. Natakot siyang magsalita. Tahimik lang si Lucas, pero naging mas maingat ang kilos niya. Paminsan-minsan ay nahahaplos ng daliri niya ang balat ni Luna at tumitigas ang kanyang likod. Pagkatapos ilagay ang ointment, huminga ng maluwag si Lucas at kumuha ng bagong benda. Itaas mo ang paa mo. Maayos na sumunod si Luna at itinaas ang paa niya. Maingat na binalot ni Lucas ang sugat, malamig at walang emosyon sa buong proseso. Medyo kinakabahan si Luna at mahina ang sabi, "Boss, ano bang iniisip mo? Sabihin mo sa akin." Tumingin si Lucas habang inaayos ang first aid kit. "Iniisip ko lang, baka dapat balihin ko rin ang kabilang paa mo. Mas mabilis kang gumaling siguro nun." Sa wakas, hindi na siya makagalaw. Kahit isang paa, nakakapaglukso pa siya. Mangiyak-ngiyak si Luna sa gulat. "Sa tingin ko, masama yung plano mo, sobra kang malupit. Tulad ng inaasahan mula sa Great Demon King." Nang matapos niya ang sugat ni Luna, dumating si Little Treasure at niyakap siya ni Luna. "Little Bun, sinita ako ni Daddy." Tumingin si Little Treasure kay Lucas na seryoso ang mukha. Nasaktan siya nung nakipaglaban siya ngayon. Tumingin si Little Treasure kay Luna ng seryoso. "Sige, kasalanan ko." Tumingin pababa si Little Treasure, parang siya rin ay may kasalanan. Napagtanto niya, may mga pagkakataon na hindi dapat sumunod sa nanay. Tumingin si Lucas sa kanyang anak, at hinulaan na marahil ay nagmumuni-muni si Little Treasure tungkol sa kanyang sarili. Kahanga-hanga,